Taong 2014, isang kaso ng pagkawala ang binuksan sa Michigan upang hanapin ang nooy 53-year-old Air Force veteran na si Chris Reagan. Hanggang sa kinalaunan, nakakuha ang mga pulis ng lead na nagtuturo sa address ng mag-asawang Kelly at Jason Cochran. Mula sa kanilang investigasyon, nadiskubre nila ang isang nakakakilabot na kasunduan ng dalawa sa araw ng kanilang kasal, isang dekada na ang nakakalipas. Na kung sakaling mayroon mang magtaksil kina Kelly at Jason, ang sino mang makarelasyon nito ay kanilang papatayin. At makalipas nga ang ilang taon, iyon ang eksaktong nangyari. Nakipagrelasyon si Kelly kay Chris Reagan. Kaya naman upang tuparin ang sumpaan ng mag-asawa, pinatay nila si Chris. Pero matapos ang krimen, ay araw-araw binabagabag si Kelly ng kanyang nagawa sa itinuturing na love of her life. Hanggang sa dumating sa punto na ginawa na nito ang isang bagay na gugulat sa lahat. Ang totoong kwentong ito ay puno ng makapanindig balahibong detalye ng mga pangyayari, kabilang na ang kanibalismo at pang-aabuso sa bangkay. Bandang huli ay mag-iiwan ito ng isang malaking katanungan kung si Kelly Cochran nga ba ay isang serial killer. Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Kelly Cochran Murder Case. Every once in a while, you really come across those people that sometimes we call born evil. It's a very tiny percentage of the population, but they do exist. Si Christopher Chris Reagan ay ipinanganak at lumaki sa Detroit, Michigan. Pagkatapos ng high school ay nagpakasal ito at nagkaroon ng 2 anak na lalaki. Nagtrabaho ito sa Air Force ng maraming taon hanggang sa mag-retire. Noong 2010 ay naghiwalay si Chris at ang asawa at makalipas lamang ang 3 buwan ay muli itong ikinasal. Pero gaya ng nauna, hindi rin nagtagal ang samahan ng mag-asawa at muli ay nag-divorce. Sa tulong ng internet, nagkaroon ng pagkakataon na makausap nitong muli ang isang dating kaibigan na si Terry O'Donnell, isang teacher. Nakilala ni Chris si Terry sa isang bar ng mga panahong nagtatrabaho pa ito sa Air Force noong 1980. Ilang taong nawala ang kanilang komunikasyon hanggang sa muling magkausap sa Facebook matapos parehong mahiwalay sa kani-kanilang asawa. At doon nagsimula ang kanilang long-distance relationship. Hanggang sa nagdesisyon si Chris na lumipat sa isang maliit na bayan ng Iron River kung saan nakatira si Terry upang mas mapalapit pa sa nobya. Dinadayo ang bayan na ito ng mga turista dahil sa angkin nitong ganda. Parehong mahilig sina Chris at Terry sa mga outdoor activities, kaya naman perpekto ang lugar na ito para sa kanila. Nakapagtrabaho roon si Chris bilang floor manager sa Lakeshore Systems, isang factory na gumagawa ng mga parts ng barko. Bilang isang dating military, may reputasyon si Chris na maaasahan at masipag sa trabaho. Kaya naman nang biglaan na lamang itong hindi sumipot sa kanyang opisina ng ilang araw, nagtaka na ang kanyang mga katrabaho. Labis na rin ang pangamba ni Terry nang hindi niya ito makontak, kaya naman nagsimula itong magtanong-tanong sa mga nakakakilala kay Chris. Pero walang kahit anong bakas nito. Hanggang sa halos 2 linggo na ang lumipas, ngunit wala pa ring nakakakita o nakakarinig man lamang mula kay Chris. Nang bigla na lamang lumitaw ang sasakyan nito sa isang park and ride lot, 4 milya ang layo mula sa bayan. Hindi naniniwala si Terry na iiwan na lamang ni Chris ang sasakyan sa labas dahil alagang-alaga umano niya ito. Ngunit nang puntahan ang nasabing lugar, nagulat si Terry nang makita nga roon ang sasakyan. At wala roon ang hinahanap nilang si Chris. Kaya naman nagdesisyon na si Terry na magtungo sa pulisya upang i-report si Chris bilang isang missing person. Umiiyak ito nang makita ng nooy police in chief ng Iron River na si Laura Frizzo. Nang mga panahong yon ay break na sina Terry at Chris dahil sa mga nalaman nito tungkol sa nobyo. Nahihilig ito sa mga babae at inamin sa kanya na ang habol lamang naman nito ay pakikipag-sex, ngunit si Terry pa rin ang tanging iniibig. Hindi ito matanggap ni Terry kaya kahit mahal na mahal si Chris ay tinapos nito ang kanilang 2 taong relasyon
at nanatili na lamang bilang matalik na magkaibigan. Bagamat nagkikita pa rin sila minsan para kumain o mamasyal sa labas, ngunit hindi na bilang isang couple. At halos regular pa rin kung mag-usap ang dalawa. Kaya nag-alala ito nang bigla na lamang hindi sumagot si Chris sa kanyang mga mensahe. Ipinaalam ni Terry ang huling beses nilang pag-uusap ng ex-boyfriend noong October 14, 2014 bago pumunta si Chris sa Asheville. Tinawagan siya nito sa cellphone bandang alas 6 ng umaga upang ipaalam na handa na ito sa kanyang medical para sa bagong trabaho at pagbalik umano nito ay magse-celebrate silang dalawa. Ayon kay Terry, bago mawala si Chris, nakatanggap ito ng offer para sa isang desk job sa Asheville, North Carolina. Nang panahong yon ay may problema si Chris sa kanyang tuhod na mas lumala dahil na rin sa uri ng trabaho nito sa Lakeshore, kaya naman nagpa siya itong mag-apply sa iba. Nakatakda itong sumailalim sa physical exam bago simulan ang papasukang trabaho. Ngunit nang kontakin na ng detective ang kumpanya, sinabi ng mga ito na hindi sumipot roon si Chris. Nang marinig ito ay mas lalo silang nabahala. Noon ay sinimula na ring silipin ni Chief Rizzo ang personal na buhay ni Chris at nadiskubre na mayroon pa itong isang babaeng idinidate, ang 32 years old na si Kerry Cochran. Kapwa bagong salta sa Iron River ang dalawa nang magkakilala sa parehong kumpanya na pinagtatrabahuhan ni Chris. Dahil parehong mahilig sa adventure, mabilis na nagkapalagayan ng loob ang dalawa. Nang mga panahong yon ay hiwalay na rin si Chris sa dating nobyang si Terry. Bagamat single na si Chris, lumalabas naman na si Kelly ay kasal pa. Kaya naman pinagsususpetsahan na ni Chief Rizzo na maaaring may kinalaman ng affair na ito sa biglaang pagkawala ni Chris. Habang teorya ng iba niyang kasamahan, sinadya nito ang pagkalaho. Maaari umanong pinili nitong magpakalayo-layo o kaya naman ay kinitilang sarili. Sa patuloy nilang investigasyon, ipinadala ni Chief Rizzo ang kanyang tauhan sa apartment na inuupahan ni Chris. Pagkarating sa lugar kung saan ito nakatira, ang mismong paupahan ng mga magulang ni Terry, bumungad sa kanila ang isang magulong kwarto. Nakabukas ang mga cabinet nito at nagkalat ang mga gamit. Nahalatang nag-iimpake pa ito ng kanyang mga dadalhin. Naroon ang suitcase at ang isang listahan ng mga kailangan para sa kanyang paglipat. Nakakapagtaka rin na iiwan nito ang kanyang salamin, mga medikasyon at mga maruruming plato sa lababo kung aalis man ito ng matagal o hindi na babalik. Wala rin roon ang cellphone nito. Noon ay mas lalong kinukutuban si Terry na may nangyaring hindi maganda. Sunod nilang tinungo ang parking lot na kinaroroonan ng abandonadong sasakyan ni Chris. Nangangamba si Terry na baka nasa trunk ang katawan nito, ngunit nang buksan, wala itong anumang laman. Nang silipin naman ang passenger seat nito, nakita nila sa loob ang ilang gamit ni Chris gaya ng gloves, jacket at ang knee brace nito. Katakatakang iiwan nito ni Chris, lalo't kailangan niya itong isuot parati dahil kakasailalim lamang umano nito sa knee surgery. Ngunit isa pang bagay ang nakaagaw ng pansin ng mga pulis. Isang yellow sticky note na nakapagbigay sa kanila ng unang clue. Nakasulat rito ang isang tila direksyon na nagtuturo patungo sa isang specific na lokasyon. Nagpapahiwatig na maaaring ito ang unang pagkakataon na pupuntahan ni Chris ang lugar na yon. Agad na sinundan ng mga pulis ang nasabing direksyon at dinala sila nito sa isang bahay sa bayan ng Old Caspian. Doon ay bumungad sa kanila ang isang lalaki na nagpakilalang si Jason Cochran. At sumunod na lumitaw ang isang babae na nagngangalang Kelly, ang asawa ni Jason. Ang parehong babae na nadiskubre ni Chief Rizzo na karelasyon ni Chris. Ipinaliwanag nila sa mag-asawa ang tungkol sa pagkawala ni Chris at ang note na natagpuan sa sasakyan nito na nagtuturo sa bahay ng mga Cochran. Tinanong nila kung kakilala ba nila ito at sinabi naman ni Kelly na katrabaho niya si Chris. Nagpakita agad ito ng pagkabahala mula sa ibinalita ng mga investigador. Noon ay mapapansin ang pagiging friendly ni Kelly habang nakikipag-usap, samantalang si Jason naman ay tahimik lamang sa isang tabi at nakikinig. Diretsahan din nila itong kwestyon kung bakit nga ba nakasulat ang kanilang address sa note na naiwan nito. At sinagot naman sila ni Kelly na wala itong ideya kung bakit.
Bagamat inamin rin ito ang kanilang affair, pero sinabing ilang araw na niyang hindi nakikita ang nobyo. Ipinanganak si Kelly Marie Gaboyan noong June 5, 1982, panganay sa 3 magkakapatid at lumaki sa Merrillville, Indiana. Hanggang sa nagsimula itong gumamit ng bawal na gamot sa murang edad na naging dahilan ng pagiging sakit nito sa ulo sa kanyang pamilya. Ilang beses itong naglaya sa kanilang bahay at madalas ring masangkot sa gulo. Minsan pa ay nakulong na rin ito sa isang juvenile detention center. Si Jason Cochran ay ang kanyang high school sweetheart. Magkababata ang dalawa at magkapit-bahay lamang. Nagpakasal ang mga ito noong taong 2002 sa edad ni Kelly na 20 at ni Jason na 24. Nanirahan ang mga ito sa Hobart, Indiana at nakapagtayo ng sariling business ang pagme-maintenance ng mga swimming pools. Ayon sa mga nakakakilala sa dalawa, ang mga ito ay parang tubig at langis dahil magkaiba ang kanilang mga personalidad. Bagamat kung titingnan, bakas umano sa kanila na mahal nila ang isa't isa. Si Kelly ang tipo ng tao na palaimik at mahilig makipagkaibigan, samantalang kabaliktaran naman nito si Jason na tahimik lamang at saka magsasalita kapag tinanong mo sa isang bagay. Matapos ang 10 taon ng pisikalang trabaho mula sa paglilinis ng swimming pools, bumigay ang likod ni Jason at hindi na nito magawa pang makapagtrabaho. Madalas itong namimilipit sa sakit, kaya naman si Kelly ang pumalit sa kanya at nagtrabaho ng solo para panusto sa kanilang mga gastusin. Habang si Jason ay walang magawang trabaho at inilalaan na lamang ang oras sa paglalaro ng video games. Naging in charge si Kelly sa lahat ng bagay gaya ng pag-grocery, pagbabudget at pananatiling maayos ng kanilang tahanan. Pero hindi nagtagal, nagdesisyon silang baguhin ang kanilang buhay. Kaya noong 2013, lumipat ang mag-asawang Cochran sa Iron River sa Caspian, Michigan para na rin makakuha si Jason ng legal marijuana na malaki ang maitutulong sa paggagamot sa kanyang sakit sa likod. Pagkarating roon, kumuha agad si Jason ng medical marijuana card. Dahil sa mga bagong natuklasan, ang note at ang love triangle sa pagitan ng mga Cochran at ni Chris, formal nang inimbitahan ng mga pulis ang mag-asawang Kelly at Jason sa kanilang istasyon noong katapusan ng October 2014. Nang anyayahan na ng mga ito ang mag-asawang Cochran para sa interogasyon ukol sa pagkawala ni Chris, in-interview nila ang mga ito ng magkabukod. Sa kanyang interview, batid kay Kelly ang pagiging kalmado at kontrolado ng mga kilos nito. Inamin nito ang relasyon sa katrabahong si Chris. Did you have an intimate relationship? Yes, we did. Okay. And obviously your husband knows or doesn't know about that? He knows. He knows. Mhm. Okay. And your husband didn't mind that this was going on, or what? I was open with him. Chris wasn't the only one I was seeing. Was Jason upset about that? No, Kelly, should we be looking at Jason? I don't see why you would. Because husbands get jealous. Sinabi ni Kelly na silang mag-asawa ay nasa isang open relationship. Malaya umano silang makipagrelasyon kanino man habang kasal. Ngunit tila taliwas ito sa naging pahayag ni Jason. Nang si Jason na ang interviewin, agad itong naging emosyonal. You were very much aware of what Kelly was doing. Wasn't really happy, but I know my wife's kind of been seeing people the last couple of months. Well, it was my choice on whether to divorce or try to stick it out for a little while. I either had to accept it or to let her go. Ayon kay Jason, nang malaman nito ang affair, nagdulot ito ng matinding depresyon sa kanya. Dumating sa punto na naging suicidal ito, bunga ng mga pangangaliwa ni Kelly. I see a therapist for high anxiety. I actually was institutionalized a little over a month ago. Dahil na rin sa sakit nito at takot na iwan ng asawa, wala itong magawa kundi hayaan ang ginagawa nitong pakikiapid kahit pangalabag ito sa kanyang kalooban. Sa katunayan, hindi lamang umano si Chris ang kalaguyo ni Kelly. Mula sa ipinakitang reaksyon ni Jason mula sa interview, mas tumitibay ang paniniwala ng mga pulis na may kinalaman ito sa pagkawala ni Chris. Tinitingnan na nila ang anggulong foul play. Ngunit kailangan nila ng mapapanghawakang ebidensya.
Isa pang private investigator ang nagsagawa ng sariling investigasyon at natuklasan mula sa GPS data ng sasakyan ni Chris na nagpunta nga ito sa mismong bahay ng mga Cochran. Isang surveillance video rin ang inilabas na pinaniniwala ang huling kuha ni Chris bago ito mawala. Makikita na tumigil ito sa isang gas station bago magpunta sa bahay ng kanyang lover na si Kelly. Lumipas ang 5 buwan, hindi pa rin natatagpuan si Chris. Ang kawalan ng pisikal na ebidensya ay nagpahirap sa investigasyon ng mga pulis. Ang tanging pinangahawakan lamang nila hanggang sa mga panahong yon ay ang mga espekulasyon at sabi-sabi. Hanggang sa nagkaroon ng pag-usad noong March 16, 2015 nang silipin ng District Attorney ang kaso at kumbinsihin ng judge na mag-grant ng search warrant sa bahay ni Kelly. Dahil 4 lamang ng panahong yon ang pulis sa Iron River Department, nag-alok na rin ng tulong ang 2 private investigator para sa kaso. Tinungo nilang muli ang bahay ng mag-asawang Cochran upang magsagawa na ng search warrant. Una nang napuna ng detective ang kisame ng bahay na halatang bagong pinta. Ngunit kung susuriing mabuti ay mababakas ang tila marka ng dugo sa ilalim ng puting pintura. At nang magtungo naman sila sa basement, isang bagay ang nakatawag ng kanilang pansin. Ito ay ang journal na isinulat ni Jason gamit ang kanyang online video game handle na Quack Quack. Pinamagatan niya ito ng Were Monsters Hide, kung saan tinalakay niya rito ang tungkol sa paghihiganti. Inilarawan nito ang sarili bilang isang hunter at kung paano nito sasalakayin ang kanyang magiging biktima. Puno ng kadiliman ang iba pang mga detalye ng journal. Sa kabila ng mga natuklasang kahinahinala sa bahay ng mag-asawa, walang matibay na ebidensya na direktang magtuturo sa mga ito bilang sospek sa pagkawala ni Chris. Wala silang magawa upang madakip ang mga ito bagkus ay magpatuloy sa pangangalap ng ebidensya. Hanggang sa kanilang mapag-alaman na nang gabi ring yon matapos ang search warrant, umalis patungo sa ibang bayan sina Kelly at Jason. Bagay na nagpapatunay na may itinatago ang mga ito. Ang hindi alam ng dalawa, palihim na kinabitan ng tracking device ng private investigators ang kanilang sasakyan. Kaya naman natuntun pa rin ng mga ito ang kanilang kinaroroonan. Nagtago ang mga ito sa bahay ng pamilya ni Kelly, pabalik sa Hobart, Indiana. Kaya naman agad na nakipag-ugnayan si Chief Frizo sa Hobart Police Department. Noon ay inimbitahang muli ng mga ito sina Kelly at Jason sa presinto para makakuha naman ng DNA. Laking gulat ng dalawa nang makita roon ang tinakasang pulis sa Michigan. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumalakas ang suspetsa ng mga pulis kay Jason na guilty ito sa pagkawala ni Chris. Gayunpaman, wala pa ring naganap na confession at lalong walang pisikal na ebidensya na magpapatunay sa teoryang ito. Kaya naman ang araw na yon, nagpatuloy ang pamumuhay ng malaya ni Kelly at Jason. Sinabayan rin ng maagang taginaw ang investigasyon na nakapagpahirap palalo sa kanilang mga pagkilos. Natigil ang mga search gamit ang mga K9 para sa paghahanap ng mga susunod na lead. At tuluyan na ngang muling nanlamig ang kaso. Hindi pa rin matukoy kung nasaan na nga ba si Chris. Hanggang sa mangyari ang hindi inaasahan na magpapabago sa takbo ng investigasyon. 911, what's your emergency? Wake County 911. His face is like blown. He's breathing barely. I don't know what's wrong. He's throwing up. He's sweating. I need an ambulance right away. And how old is the person? 37. Just get an ambulance here right now. Okay, stay on the line with me. I need an ambulance here right away. Okay, they've been dispatched. Nakatanggap ng tawag ang 911 mula sa nagpapanik na si Kelly. Humihingi ito ng agarang tulong para sa asawang si Jason na noon ay tila hindi na umano humihinga. Pagkarating ng medic sa bahay, nakaupo si Jason sa sofa. Purple na ang kulay ng balat nito, pawisan at mainit pa ang katawan. Habang si Kelly naman ay naghi-hysterical at tumangging umalis sa tabi ni Jason habang inaasikaso ito ng mga medics. Isinakay na si Jason sa ambulansya bagamat malinaw na wala na itong buhay sa mga panahong yon. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis sa bahay, natuklasan nila ang ilang gamit
gaya ng karayom at pinaniniwala ang heroin na nagpapahiwatig na si Jason ay na-overdose. Sa labis na sakit na iniinda nito mula sa kanyang likod, hindi malabo na masobrahan nito sa gamot. Nang gabi ring yon ay agad tinawagan ni Kelly ang matalik na kaibigan ni Jason, si Walt Ammerman III, upang ipaalam na pumanaw na ito at labis niya itong ikinabigla. Hindi lingid sa kaalaman ni Walt na iniimbestigahan ng mag-asawa ukol sa pagkawala ng isang tao. At ngayon nawala na rin ang kaibigang si Jason, ramdam nito na marapat lamang na malaman ng mga pulis ang nangyari. Kaya naman kinontak nito ang FBI at ipinaalam na isa sa kanilang iniimbestigahan ay pumanaw na. Mula sa tip na ito, agad na naalarma ang mga pulis. Ramdam nila na may hindi tama sa pagkamatay na ito at suspetsa nila na may kinalaman si Kelly sa nangyari sa asawa. Mula sa mga bagong impormasyon na natanggap ng mga ito, muling nabuhay ang kaso. Isang detective mula sa Hobart kung saan namatay si Jason, si Jeremy Ogden, ang muling sisilip sa kaso. Ipinaalam rito ng FBI ang tungkol kina Kelly, Jason at Chris. Noon ay unti-unti nang napopokus ang investigasyon kay Kelly. Walang sino man ang naniniwala sa pahayag nito ukol sa pagkamatay ni Jason sa overdose, mula sa kaibigang si Walt at asawa nito hanggang sa mga detective ng dalawang state. At gayon rin naman si Terry. Naniniwala ito na sangkot ang sino man sa mag-asawa sa kung ano man ang nangyari sa dating nobyo. Hanggang si Kelly na nga lamang ang matira sa dalawa. At noon ngang February 23, 2016, isa't kalahating taon na ang nakakalipas nang mawala si Chris, inalabas ng medical examiner ang resulta ng autopsy ni Jason na noon ay isa sa pangunahing suspect sa kaso. Una nang sinuportahan ng resulta ng analysis ng dugo nito ang teorya na nasawi ito mula sa drug overdose. Mula sa mga ebidensya, napag-alaman na gumamit si Jason ng higit sa normal na dami ng gamot na kailangan ng katawan nito. Ngunit ang mga lumitaw na pasa sa palibot ng leeg at mukha nito ay nagpapahiwatig ng higit na malalim na dahilan ng misteryosong pagkamatay nito. At noon nga ay napag-alaman ng mga ito na ang totoong ikinamatay ni Jason ay asphyxia mula sa pananakal. At itinuturing na ito ngayon bilang homicide. Nang maging malinaw na ang koneksyon sa pagitan ni na Jason, Chris at Kelly, wala nang iba pang suspect kundi si Kelly. Ang kanila ngayong misyon ay ang mapatunayan ito. Kailangan ni Detective Ogden at ng kanyang mga kasamahan ng isang breakthrough sa kaso. Kaya naman nakaisip ang mga ito na isang plano. Sa pamamagitan ng isang undercover ay unti-unti nang lalantad ang katotohanan sa misteryosong pagkalaho ni Chris at pagkamatay ni Jason. Kinontsaba ng mga pulis si Walt bilang confidential informant na huhuli sa sikreto ni Kelly. This has really been bugging me, but Jason asked me for my address. Okay. I got a letter like January 4th or 5th or something like that from him. Palalabasin na may iniwang sobre si Jason na ipinakiusap nitong i-forward sa mga pulis kung sakali man umanong may mangyaring masama sa kanya. At kinagat nga ni Kelly ang trap ng mga pulis. The note says, if something were to happen to me, please send this in a few weeks. Do not open it. There's an envelope in there with no return address to the Iron River Police Department. It's like I'm supposed to mail this, but I just wanted to tell you. Please don't. You're serious? I'm not. I really gotta go. Mula sa mga naging reaksyon ni Kelly na malinaw na nagpapakita ng takot at pangamba, walang duda na totoo ang kanilang hinala na guilty ito. Noon ay alam ni Kelly sa kanyang sarili na tapos na ang laro. Naniniwala sina Chief Rizzo at Detective Ogden na ang susi upang mabunyag ang papel ni Kelly sa pagkamatay ni Jason ay kung malalaman nila ang katotohanan sa pagkawala naman ni Chris. Kumbinsido ang mga ito na hinding-hindi aamin si Kelly sa pagpatay sa asawa hanggat hindi nito ibinubulgar ang nalalaman sa nangyari kay Chris. Simula noon ay ilang serya ng interview ang naganap sa pagitan ni Kelly at Detective Ogden. Mismong si Kelly ang pumili rito upang pagsabihan ng mga impormasyon.
Umabot ng halos 100 oras ang naging pag-uusap ng dalawa sa loob ng 3 buwan. Bilang taktika, itinuring nitong isang biktima si Kelly at hindi suspect. Noon ay batid ni Detective Ogden na nakuha nito ang tiwala ni Kelly. Hanggang sa dumating ang araw na kanilang pinakahihintay, 2 taon na ang nakakalipas. Nagsimula nang magsalita si Kelly tungkol sa kanyang mga nalalaman. Sa unang pagkakataon ay inamin na nito na patay na si Chris Reagan. At ikwinento sa kanyang confession ang umano'y nangyari sa araw nang mawala ito. Una na nitong sinabi na may balak sila ni Chris na tumakas papunta sa North Carolina. Ngunit bago pa mangyari ito ay nalaman ni Jason ang kanilang affair. Kaya naman pinagmulan ito ng matinding away sa pagitan ng mag-asawa noong gabi ng October 13. Doon na ipinaalala sa kanya ni Jason ang kanilang naging kasunduan 1 dekada na ang nakakalipas. Ayon kay Kelly, noong 2002, sa araw ng kanilang kasal, nagsumpaan silang mag-asawa na kung sino man sa kanilang dalawa ang mangangaliwa, papatayin nila ang taong kanilang makakaapid. At tinanong siya nito kung paano makakabawi sa ginawang kasalanan at sa kanilang kasunduan. Ayon kay Kelly, pinilit lamang siya ni Jason na ayain si Chris na magpunta sa kanilang bahay. Ang plano ay aalokin ni Kelly si Chris ng dinner at pagkatapos ay aayain makipag-sex. Kahindik-hindik ang mga susunod na detalye ng pangyayari. I know that. Kaya naman pagkarating sa bahay ng mga Cochrans, nagtalik sina Kelly at Chris. I know that you two had sex upstairs before he got shot. And then somehow you end up back on the main level, right? Okay, so you go back downstairs. Is Chris dressed? Are you dressed? And then Jason appears. And what happens then? What does he say to him? At habang nangyayari ito, nakaabang na si Jason sa likod ng dalawa sa may paanan ng hagdan. At gamit ang isang shotgun, binaril nito sa likod ng ulo ang walang kamalay-malay na si Chris, dahilan upang agaran itong masawi. You watched him die. Right? Look at me. Where did he shoot him in his body? In his head? Sunod ay kinaladkad ni Jason ang katawan nito patungo sa kanilang basement. At pagkatapos ay pinagputol-putol ito gamit ang isang electric saw. Tell me, what happened? What? Downsize. How did he downsize? I do. I need to know it all. How did he cut him into pieces? So he completely dismembered Chris in the basement? Did you watch him? You got sick? You threw up? Sunod ay inilagay nila sa mga garbage bag ang mga parte at saka itinapon at ikinalat sa iba't ibang lugar sa kagubatan sa paligid ng Iron River. Labag umano sa kalooban ni Kelly ang ginawa, ngunit napilitan itong sumunod sa utos ng asawa dahil na rin sa takot at pagbabanta na papatayin siya nito habang nakatutok sa kanya ang baril. At kahit anong mangyari ay gagawin pa rin ni Jason ang krimen sa ayaw at sa gusto ni Kelly. Upang itago ang anumang ebidensya, kinolekta nila ang lahat ng kanilang mga ginamit sa pagpatay at inilagay sa isang barel, saka sinunog sa kanilang bakuran. At pagkatapos ay itinapon nila ang drum sa Caspian Pit. Una nang na-recover ng mga pulis ang nasabing barel noong kasagsagan ng kanilang investigasyon. Hanggang sa noong April 26, 2016, muli na namang naantala ang investigasyon nang makatanggap ang mga ito ng isang text mula kay Kelly. Ayon sa kanya, "The West Coast is beautiful this morning." At sa pangalawang pagkakataon, nakatakas na naman si Kelly sa kamay ng mga pulis. Agad na inalerto ng Hobart Police Department ang Iron River Police at nagkaisa ang dalawang agency sa pag-i-issue ng bolo nationwide upang maaresto si Kelly. Sa mga pagkakataong yon ay labis ang takot na naramdaman ni Walt dahil posibleng siya na umano ang isunod ni Kelly na kanyang biktima. Nang kontakin ng mga pulis ang cellphone ni Kelly, naka-off na ito.
Ngunit hindi tumigil si Detective Ogden sa pagte-text dito sa pag-asang i-check rin nito ang kanyang cellphone. Tila isang laro para kay Kelly ang nangyayaring paghahanap sa kanya at nai-enjoy niya ito ng husto. Hanggang sa sinilip na nga ni Kelly ang kanyang cellphone at doon ay agad itong na-track ng mga pulis. At natunton na napakalayo nito sa West Coast. At matapos ang 2 araw ng habulan, inaresto na nila si Kelly sa bahay ng pinsan nito sa Kentucky. Sa pagkakataong ito ay inamin na ni Kelly ang pagpatay kay Jason at kung bakit niya ito nagawa. Malinaw nitong ipinahiwatig na si Chris ang kanyang mahal at hindi si Jason. Inamin ni Kelly na ang kanyang relasyon kay Chris ay ang tanging magandang bagay na nangyari sa kanyang buhay at ipinagkait ito ni Jason. Hindi nito matanggap nang patayin ito ng kanyang asawa. Ayon kay Kelly, mula pa lamang ng gabing barilin nito si Chris, hindi na ito tumigil sa kaiisip na paslangin si Jason. Sa loob ng 16 months, gustong-gusto niya itong pagigantihan dahil sa pagpatay sa kanyang itinuturing na true love na si Chris. Hanggang sa wakas ay dumating ang oportunidad noong February 20, 2016 para isagawa nito ang kanyang plano. Noon ay lalong tumitindi ang sakit ng likod ni Jason, kaya naman inalok niya ito na turukan ng isang mabisang gamot kung saan makakaramdam ito ng kaginawaan pagkatapos. Doon na nito ginamit ang pagkakataon na bigyan ng sobrang gamot ang asawa upang ma-overdose. Ngunit sa kabila ng nakamamatay na dosage na ibinigay niya rito, nakaligtas pa rin si Jason. Hanggang sa nagdesisyon na itong tapusin ang nasimulang plano. Tinakpan nito ang bibig at ilong ni Jason nang akmang susuka ito ng gamot at sinakal upang tuluyang mamatay. Tiningnan niya si Jason sa mga mata habang ginagawa ang pagkitil at batid niya ang takot at pagkalito nito habang nakatitig sa kanya hanggang sa malagutan ito ng kanyang huling hininga. Wala pang 1 minuto nang bawian ito ng buhay sa sariling mga kamay ni Kelly. At matapos ang 2 taong paghahanap kay Chris at mahabang pakikipaghabulan kay Kelly, itinuro na nito kung saan matatagpuan ang mga piraso ng katawan nito. Ang tanging natagpuan ng mga pulis ay ang bungo ni Chris na may butas mula sa tama ng baril at ang kanyang salamin sa di kalayuan. Samantalang ang iba pang bahagi ng katawan nito ay hindi na nakita kailanpaman. Nakumpirmang kay Chris nga ang bungo dahil nagmatch ang mga ngipin nito sa kanya. Noong February 13, 2017, nagkaroon ng arraignment si Kelly sa Michigan Criminal Court para sa mga charges na murder, pagsisinungaling sa mga officer at pagmutilate ng isang bangkay. Noon ay idinitali nito ang makapanindig balahibong mga pangyayari ukol sa pagkamatay ng kanyang asawa at boyfriend. Nang isa publiko na ito, labis na takot at pagkabahala ang naramdaman lalo na ng mga kamag-anak at kaibigan ng biktima nito dahil sa labis na kabrutalan ng ginawa nitong krimen. Una nang sinabi ng prosecutor na si Kelly ang mastermind sa pagpatay kay Chris. Naniniwala silang hindi nito matanggap na aalis ng kalaguyo at iiwan na ito upang magbagong buhay, kaya naman pinaslang niya ito. At walang nagawa si Jason kundi tulungan ng asawa na linisin ang ginawa nitong gusot. Inihain nilang ebidensya ang mga naging confessions nito. Pero nang humarap na si Kelly bilang defendant ng sarili, tila na iba ang mga sinabi nito mula sa mga nauna nitong pahayag. Noon ay idiniin nito sa krimen ang kabiyak na si Jason. Inilarawan niya ito bilang isang mapangontrol na asawa at ibinulgar ang mga pisikal at mental nitong pang-aabuso. Itinuro niya ito bilang suspect sa pagpatay kay Chris at ibinahagi ang pangalawang bersyon ng kanyang kwento tungkol sa totoong nangyari. Nang araw na imbitahin niya si Chris bago tuluyang umalis para sa kanyang bagong trabaho, hindi umano nito alam na naroon pala si Jason sa kanilang bahay. Laking gulat na lamang nito nang makita na nasa likod na nila ang asawa, bit-bit ang isang baril at mabilis na pinaputukan si Chris. Sanhi upang mahulog silang dalawa sa hagdan. Pagkatapos ay dinala ito ni Jason sa basement at doon ay pinagputol-putol. Nagawa pa umano nitong kunin ang isang kamay ni Chris, saka aktong ikinaway kay Kelly at sinabing iyon na ang huli nitong paalam sa kanya. I cut him up. He had one of his hands
So that was the last time he'd be waving to me. He was waving goodbye to me. Pinilit lamang umano siya ni Jason na makipagpartisipasyon at tinutukan ng baril sa ulo. Nagbanta ito na kapag siya ay tumanggi ay babarilin siya nito at saka magpapakamatay. Mula sa dalawang magkaibang bersyon ng istorya na nanggaling mismo pareho kay Kelly, nakasalalay sa jury kung ano ang papaniwalaan ng mga ito. Noong February 28, 2017, matapos lamang ang 3 oras na deliberation, lumabas na ang hatol. Guilty. Kabilang dito ang first degree premeditated murder para sa pagkakasangkot sa pagpatay kay Chris at nasintensyahan nito ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parole. Sa halip na dumaan pa sa pangalawang trial para naman sa pagpatay sa kanyang asawang si Jason, nag-plead ng guilty si Kelly noong April 2018 at nasintensyahan ng karagdagang 65 years na pagkakakulong. Dahil sarado na ang 2 kaso na kinakasangkutan ni Kelly, inihatid na ito sa kanyang kulungan sa Women's Huron Valley Correctional Facility. Ngunit sa hindi inaasahan ay mayroon na namang ibinulgar si Kelly na nakagulat sa lahat. Ayon sa kanya, may iba pang murders na isinagawa silang mag-asawa bago pumanaw si Jason. Sinabi ni Kelly na mayroon pa silang ibang kaibigan na inilibing sa Indiana, Michigan, Tennessee at Minnesota. Gayunpaman, hanggang sa ngayon ay misteryo pa rin kung ano ang pagkakakilanlan ng mga ito at ano ang lokasyon. Kaya hindi ito magawang kasuhan ng State of Indiana para sa karagdagang murders dahil hindi pa makumpirma kung totoong nangyari nga ang mga ito. Sinabi ng mismong kapatid ni Kelly na si Colton Gaboyan na ikinakatakot nito na isang ang serial killer ang kanyang kapatid at marami nang napatay kasabuat ang asawa. Tansya nito ay aabot pa sa 9 ang biktima nito. She had been talking with the guy for quite some time on Facebook, and they met. She finally confessed to Jason about seeing the guy, and Jason said to her more than once that in your presence, in my presence. What did he say to her? He said, "Well, I'll kill him." He just straight out said, "I'll kill him." And then all this happens. So then I'm wondering, after hearing that there could possibly be more people, And the more is coming from her. She's telling you guys the correct one. and How many more bodies did she tell you? most of their time. Samantala, isang bagay din ang pinangangambahan naman ng mga kaibigan ng mag-asawa. Maaari umanong pinakain sila ng mga ito ng laman ni Chris nang sila ay mag-barbecue sa panahon kung kailan ito nawala. Never refunded us before and any time after that. I mean, amount of meat, there's $150, $200 worth of meat just alone. When we found out the guy was gone, they were always wondering about that. What if they were that kind of people and actually did kill a guy and then butchered him up and had us over for dinner? I believe we ate him. Kakaiba umano sa normal ang inihain na ulam sa kanila ng mag-asawa at nakakapagtaka rin na noon lamang sila naimbitahan ng mga ito. Matatandaan na kailanman ay hindi na natagpuan ang iba pang parte ng katawan ni Chris. It was like a transparent kind of meat, like a lobster or shrimp, and it had the texture of it, the soft firmness of it. It was like something I never had. Like, oh God, no. Dahil sa mga bagong nakakabahalang pahayag, kinwestiyon ng prosecutor kung nasa tamang pag-iisip ba si Kelly bago imbestigahan ang iba pang mga alegasyon tungkol dito. Hiniling ng prosecutor's attorney na suriin si Kelly ng isang forensic. Lumalabas na mayroon itong mahabang history ng sakit sa pag-iisip. Minsan na itong nagboluntaryo na magpa-admit sa isang psychiatric hospital at nagtangka na rin na magpakamatay. Gumawa na rin ito noon ng sulat ng pamamaalam sa kanyang pamilya at nagbanta na sasaktan ng sarili o kung sino man ang lumapit sa kanya habang nasa kulungan. Sa pinakabagong dokumentaryo tungkol kay Kelly ngayong 2023, binawi na naman itong muli ang sariling pahayag at sinabing wala siyang pinatay o ipinakain na katawan ng tao sa mga kaibigan.
At iba pang detalye mula sa pagkamatay ni Chris ang binago na naman nito na noon lamang nito nabanggit sa unang pagkakataon. Ang malinaw, si Kelly lamang ang nakakaalam ng buong katotohanan at dadali na lamang niya ito hanggang sa hukay. I don't put myself with anybody that I haven't looked into or that I don't know at least a little bit about. Okay, so can you explain to me then? You fascinate me. No, not a good answer. But you do. Okay, but why? What has happened to me or my life that fascinates you? You can see it in your eyes. What about it? You have the same look in your eyes that I feel like I've seen in my eyes, but I don't feel it. You feel. And what's that? Sadness. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.